po si Manny Villar, kandidato po sa pagkapangulo. Magandang gabi po, Senador. Makakasama po natin si Malu Mangahas, ang Executive Director po ng Philippine Center for Investigative Journalism. At isa po sa mga haligi naman ng GMA News and Public Affairs at Editor-in-Chief ng GMA News.tv, si Mr. Howie Severino. Sa panahin po ito, magkakaroon tayo ng tatlong sets of questions. Una po yung easy question. Babato po kami ng tanong na may kaugnayan sa inyong personalidad. Wow! Una pong tanong, sa mga bayani natin, sino po yung hinahangaan nyo at gusto nyong sundan yung yapak? Andres Bonifacio. Talagang ito yung galing sa hirap, taga-Tondo, at nagpakita ng katapangan. Naglaban ng ating kalayaan, dangat na lamang at hindi siya masyadong kinilala. Pero siya aking hinahangaan na bayani. Sa mga buhay naman na tao, sino ang pinaka-idolo ninyo? Well, sa akin, hindi sa Pilipino, Nelson Mandela, bukod sa nanay at tatay ko, siyempre. Pero doon sa labas ng ating bansa, Nelson Mandela. Kailan at saan po kayo naging pinakamasaya, Senator? Maraming pagkakataon na rin nung ako'y magkaroon ng anak. Siguro yung sa mga bata, mga pagkakataon na simple lamang pag magkakasama kami sa Pasko at Bagong Taon. Senador, anong katangian po meron kayo pero ayaw ninyo? Yung dati takot ako magsalita saan man, tablado, pinilit ko mawala yan. Yung takot ako sa aeroplano, pinilit ko rin mawala yan. Kaya ito yung mga bagay-bagay na ganoon ako pagka meron ako nakikitang kahinaan ko o ganoon, pinipilit kong improve na sarili ko doon sa mga bagay na yun. Ano naman ang katangian na meron ng iba na ayaw mo? Well, yung mga ipokrita, wika nga o ipokrito, yung kitang-kita naman natin na hindi naman sa'yo na yung sinasabi niya. Mayabang, yan siguro yung mga ganon. Meron na hubang pagkakataon na kayo'y nakapagsinungaling, Senator? Well, depende naman yan. May mga white lies tayong sinasabi, no? Halimbawa, yung isang kumain ka na ba? Nahihiya ka namang sabihin hindi pa dahil wala namang kung ipapakain sa'yo. So, sasabi mo na kumain ka na. Kung meron po kayo gustong palitan sa sarili ninyo, ano po yun at bakit? Kasi sa lagay ko ngayon, sa edad ko ngayon, palagay ko, hindi ko na iniisip yung mga bagay na yan eh. Kasi yung mga ayaw ko nga sa sarili ko, ginawa ko na ng paraan. Ano naman ang inyong greatest extravagance? Ang paborito niyong luho? Sa akin kasi, minsan titikman ko lang yung luho. Tapos, ayaw ko na. Ngayon, minsan susubukan ko. Gusto ko subukan ang pinakamasarap na steak. Susubukan ko yan. Pero hindi pala ako marunong mahilig dyan. Sa aeroplano, hindi naman ako nagpe-first class. Business, madalas. Pagka yung mga ganun mga bagay, sa kotse, hindi naman pinakamahal ang mga kotse ko. Sa bahay, hindi naman naman masasabi pinakamaganda mga bahay ko. Ngayon lamang nagiging maayos yan. So, yung ganun lamang. Senator, sa yugto pong ito ng buhay niyo, 60 years old, ano po yung inyong pinakamahalagang nagawa na para sa bayan? Ang unang yugto na akong buhay, gusto mo lang akong masenso, gusto mo yumaman, gusto mo magtagumpay. Pero pagkatapos niyan, tumutulong ka na. Binabalik mo na yan sa mga mahihirap din. Tuloy-tuloy yan. Hanggang ngayon, dumating ka sa yugto naman, na mangangarap ka naman na para kung paano mo naman mas madami kang matutulungan, gaya ngayon, mas madami kang maiahon mula sa kahirapan. Sa pagkakataong ito, average question naman ang ating itatanong. Pag-usapan natin ang platapormang inihahain po ng kandidatong si Senador Manny Villar. Unang tanong bilang aplikante sa pagkapangulo, paano niyo po ibebenta yung inyong plataporma? Kasi pare-pareho yung aming plataforma sasabihin eh. Pero importante rin, kaya mo bang gawin yan? May karanasan ka na ba para gawin yan? Mahalaga yun kasi ang pwedeng gawin lamang ng speechwriter yung plataforma. Pwedeng kabisahin yan. Pero mahalaga yung nagawa mo nung nakaraan na magsasabing kaya mong gawin ang mga bagay na yan. Magbibigay po kami ng 10 issue, pakisabi po kung ano yung konkretong programa na ihahain ninyo sa aming mga kababayan. Una po, edukasyon. Well, unang-una, kailangan palakasin yung primary natin sapagkat yung foundation na napakahina. At dito maraming mga primary pa lamang ay hindi na nakakatapos. Kailangan palakasin ito. Kung kailangan dagdagan ng 1 taon ay dapat bigyan sila ng pagkain. At kung kailangan bigyan ng pera yung magulang para masiguro na lahat ng bata dapat 100% ay makakatapos ng primary. Healthcare o kalusugan. Ang kalusugan, wala dapat Pilipino mamamatay sa isang malubhang karamdaman na hindi makakatanggap ng gamot na libre.
Kaya yung mga cancer, yung mga sa mga dialysis, dapat sa libre yan. At ito'y isang programa na kaya namang gawin. Sa lahat ng mga ospital ay dapat magkaroon ng mga bagong kagamitan, kayang pinansyal, at ang mga doktor dapat doble at triple ng sweldo at magtayo ng mga bagong ospital. Ito, parang eksperto kayo dito, housing. 4 na milyon ang kakulangan natin sa pabahay. Dapat yan ay talagang planuhin na mabuti yan para magkaroon ng bahay na mas marami. Ang programa natin naman ngayon ay maganda na. Kaya nga lamang yung mas mahirap ay hindi pa nagkakaroon. Dapat talaga pumasok na rin ang gobyerno dyan para matulungan yung programa natin sa pribadong sektor. Kamusta ho yung magiging kampanya sa corruption? Ang unang-unang dapat gawin, sa unang 100 araw ay dapat ma-establish ka agad na hindi magiging korap ang iyong administrasyon. Dapat televised lahat ng bidding, iimbitahin lahat ng media, lahat ng gusto mag-imbestiga, lahat magtumingin ng mga kontrata, open niya lahat. Pagkatapos, i-announce, bibidin tayo sa ganitong petsa, lahat ng investors iimbitahin, walang hihingi sa inyo, at open on television ang bidding para talaga maliwanag na transparent. So follow-up lang ho, hindi ho ba kayo mahihirapan dito ngayon ho sa gitna ng kampanya, corruption ho yung ina-accuse din po sa inyo, Senator? Hindi, maliwanag yan. Nasagot ko na lahat yan. Ako talaga sinasabi ko, maski kailan, hindi ako gumawa ng pera sa gobyerno. Okay, Senator Villar, sa kalikasan, ano po ang inyong panukala? Nakapagtad na tayo ng mahigit sa 1 milyong puno. At dito ay kaya ko ipakita lahat yan. At meron ako mga proyekto nakikita, dapat i-revive natin yung Green Revolution. At doon naman sa mga waterways natin, meron kaming ginawa na sa Las Piñas na pwedeng pamarisan ng lahat ng mga syudad. At tuturuan namin sila kung paano gagawin yon. Paano po ang ating utang panlabas o foreign debt? Kung bibilis ang paglaki ng ekonomiya, ang percentage o porsyento ng ating pagkakautang kumpara sa GDP o ekonomiya ay liliit, magiging very manageable. Kaya napakahalaga na ang ating ekonomiya ay lalaki na mabilis. Usaping pera pa rin ho, pork barrel at taxes. I-reforma natin yan, yung pork barrel. Paano po? Nakikita ko na pwedeng i-reforma yan sa pamamagitan ng dedicated lamang. Halimbawa, ang pork barrel, pwede mo lamang gamitin sa classrooms. Kasi talagang desidido ako na lutasin ang problema ng edukasyon. Kaya yan, halimbawa, unang taon, pwede mo lang gamitin ang pork barrel mo kung classrooms. Sa taxes ay hanggat maaari hindi tayo magtataas ng taxes. Pero sisiguraduhin lang natin na kung sakasakali man mapipilitan tayo niyan, sisiguraduhin natin na yung mayayaman lamang ang maaapekto. Paano po ang unemployment? Papalakihin natin ang ekonomiya. Pangalawa, ang emphasis, ang prioridad doon sa mga labor-intensive, kagaya ng infrastructure, tourism, business outsourcing. Ito yung mga halimbawa ng mga industriya na maraming mga trabahong ibinibigay. Reproductive health at populasyon. Ang sa akin kasi, ako, against ako dyan sa RH Bill at hindi ako naniniwala na dapat i-impose sa tao yan. Ang Indian, malaki populasyon, umuunlad ngayon sila, great country. Ang China, umuunlad sila ngayon, hinahangaan, malaking populasyon. Kayang i-manage yan kung may kakayahan ang mamumuno ng ating bansa. Land reform at saka social justice. Talaga namang dapat tapusin yung land reform na yan. Malapit na matapos yan. Kaya lamang, huwag natin kalilimutan po na ang mahalaga sa mga magsasaka ay lumaki ang kita. Hindi lamang, so hindi dapat magtapos sa makukuha nila, kung hindi dapat suportahan din ng para sila ay lumaki ang kita, lumaki ang ani. Yun ang dapat na gawin natin, suportahan natin sila sa magandang irigasyon, sa mas maraming fertilizer, at mas maganda po sa harvest facilities. Charter change. Hindi prioridad sa akin ang charter change. Naniniwala ako na ang mahalaga sa isang bansa, liderato. At anuman ang form of government, pwedeng umunlad tayo. Ano naman ang priorities nyo sa insurgency at saka national security issues? Ang inihahanap naman ng mga insurgents din ay ang social justice at mas magandang kabuhayan. At naniniwala ako na yan ay kayang ibigay ng isang mabilis na pagunlad ng ekonomiya at yung programa ko sinabi kanina na magbibigay ng prioridad sa mga magbibigay ng maraming trabaho